Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Ito po ang unang gabi. Amen. Unang gabi ng ating sambang gabi. Ayun, praise God po. And before we start to sing praises and worship sa Panginoon, let's read po yung ating theme verses po from Luke chapter 2 verses 15 to 16. Ayun. Sabi po dito, when the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." Verse 16, so they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Amen. So tonight, let us all come and bow down and worship the Lord Jesus sa gabi pong ito na naging miracle from Bethlehem. Amen. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang siyang nais naming maitaas, patuloy, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. We thank you, Lord God, for this precious time, for this precious evening, Panginoon, that you allowed us, Lord God, na mapapurihan ka, na mapasalamatan ka muli, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan. Amen. Let us give our praises to the Lord this night with a joyful heart. Biglang lumiwanag ang mundo, pag-asang pangako'y narito. Isang munting tinig, tunog ng pag-ibig, ang siyang dumating. Halina't buksan ang ating puso kay Jesus, tagapagligtas. Isang munting tinig, tunog ng pag-ibig, ang siyang dumating. Sabay-sabay, sabay-sabay aawitin. Ang hari ay dumating, dinggin ang awit ng langit. Gloria sa kataas-taasan. Come on, church, worship Him. Kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay isinilang. Hallelujah, Jesus. Thank you for the hope that we have in you. We praise your name. Biglang lumiwanag. Biglang lumiwanag ang mundo, pag-asang pangako'y narito. Isang munting tinig. Louder! Raise your voice! Halina! Halina't buksan ang ating puso kay Jesus, tagapagligtas. Isang munting tinig, tunog ng pag-ibig, ang siyang dumating. Sabay-sabay! Sabay-sabay aawitin. Ang hari ay dumating, dinggin ang awit ng langit. Gloria sa kataas-taasan. Kapayapaan! Thank you, Jesus! Ang pag-asa ng sanlibutan ay isinilang. Gloria sa kataas-taasan. Kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay isinilang. Clap your hands for Jesus! Come on, church, give Him praise!
isinilang. Gloria sa kataas-taasan, kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay isinilang. Gloria sa kataas-taasan, kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan. Minsan pa, Gloria sa kataas-taasan. Salamat sa kapayapaan, Panginoon, na aming natagpuan nang ikaw ay isilang, Panginoon. We praise your name. Sa kataas-taasan, kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay isinilang. Oh, we give you praise, we give you honor, for you deserve all the highest praise. Come on, church, clap your hands for Jesus. Ikaw lamang ang patuloy na maghari, patuloy na maitaas. Ang pangalan mo lamang siyang nais naming maitanghal, Panginoon, sa gabing ito. Oh, we give you our best offering tonight, oh God. Oh, kami ay nagdiriwang. Oh, ikaw lamang ang dahilan. Oh, magpupuri kailanman. Oh, ikaw lang ang dahilan. Oh, kami ay nagdiriwang. Oh, ikaw lang ang dahilan. Once again. Oh, magpupuri kailanman. Oh, ikaw lang ang dahilan. Tingin ang awit ng langit. Gloria sa kataas-taasan, kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay isinilang. Gloria sa kataas-taasan, kapayapaan, ang pag-asa ng san. For the last time, sing with all your voice. Gloria sa kataas-taasan, kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay isinilang. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy, Lord God, na presensya mo. Sa patuloy, Panginoon, na kalakasan na ipinagkaloob mo sa iyong mga anak. At sa gabing ito, we just want to praise your name, to lift you high, to adore you, Father. Na sa oras na isinilang ka sa mundong ito, nagkaroon kami ng pag-asa. Nagkaroon kami ng panibagong buhay. Nagkaroon kami, Panginoon, ng kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Salamat, Panginoon, sa regalo na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. At sa oras na ito, Panginoon, nais ka lamang naming maitaas. Nais ka lamang naming mapapurihan na sa buhay na kaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Ito lang ang siyang nararapat naming gawin.
to give back, Panginoon, yung sacrifices mo para sa buhay ng bawat isa. And tonight, as we listen to your word, continue to move our hearts, Lord God. Touch our hearts, Father, that we may be able to experience your love, your grace, the blessings, Father, coming from you sa gabing ito. Ikaw ang patuloy, Lord God, na magparanas ng iyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa, na maintindihan namin, Panginoon, ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, na ihahatid, Panginoon, ng iyong lingkod sa gabing ito, Panginoon, na mamutawi lamang sa kanyang mga labi, Lord God, ang iyong katapatan, ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan para sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya sa gabing ito, we give you back all the glory, all the highest praises, all the adoration. Come on, church. Give your best clap offering for Jesus. Hallelujah. We thank you, Father, for the gift of life, for the gift of salvation, for the forgiveness, for the healing, Lord God, for every breakthrough in our life, for the freedom that you have given us, oh God. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo na namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit, parangal sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. And all the people of God will say, Amen and Amen. We give you praise. To God be all the glory. Praise. Yun. Magandang gabi po sa ating lahat. Punong-puno yung church natin. Amen? Salamat sa pag-edit. Okay. Unang-una akong babati ng Merry Christmas. Yun, yung sumagot. Palakpakan muna natin ng Panginoon, yung pinakamalakas. Amen? Mahina yan. So, siguro pag magki-Christmas na, malakas yung palakpakan natin. Amen. No? Nangasarap ng papuri natin sa Panginoon. Tayo po yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagpapala mo sa amin, sa aming family, sa aming mga anak, sa aming mga magulang, sa aming mga mahal sa buhay. Lord, yung pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin na sa gabing ito kami muli ay sama-sama na magpapasalamat sa iyo, mananalangin sa iyo at hihingi sa iyo, O Diyos. Pagpalay mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Amen. So, siyempre po, ang ating pong topic for this evening, sabi nga, sambang gabi natin, nasa freedom pa rin tayo, na the gift of freedom, the first coming. So, bakit first coming? Ito po yung unang pagdating ng ating manunubos. Amen. Meron kasi tinatawag na second coming. Ano yung second coming? Yun yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Malungkot yata sila sa second coming. Maririnig niyo po yan sa next year. Ano po? Ang ating po magiging team. So, ito po yung tinatawag na first coming. So, wala tayong cursor or remote control. So, sige. Next po. Ayun. Why do we celebrate Christmas? Yan. Nababasa po natin. Ang sabi po dito, the whole idea of Christmas is to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Amen? Tama po ba?
ang whole idea daw ng Pasko ay para ipagdiwang natin ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. The King of Kings. The Son of the Living God. Amen. Walang masaya. The Son of the Living God. He was the prophesied Messiah, and His birth made the foundation of Christian faith. Without Jesus Christ, wala tayo ngayon dito. Amen. Wala tayo dito kasi wala tayong celebrate at wala ding Christmas. Wala rin tayong mga regalo. Wala ding gift of freedom. So, ano po ang ibig sabihin ng banal na kasulatan? The whole idea of Christmas is to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Tayo po, pag nagbe-birthday, yung birthday ng mga katulad natin na ordinary person, nagsasaya din tayo kahit dito sa church, di po ba? Nagpapakik ang church. Bakit? Para makiisa yung mga kapatiran, nagdiriwang na ikaw ay isinilang at nakilala nila. Na-meet nila na ganyan pala sila kagaganda at kapopogi. Amen? Walang masaya talaga, no? Parang inaantok. Ito yung unang gabi natin. Dapat masigla tayo sa Panginoon. Pakita natin na masaya tayo sa Lord. Sabi nga, yan daw ang isang dahilan, the whole idea, no? Ay, bumalik. Yon. Sabi po dito sa Luke chapter 2, verse 8, in the same region, there were shepherds, kaya na binasa natin, staying out in the fields, keeping watch over their flock by night. Sino po ito mga ito? Yung mga shepherds. Ano ba sa Tagalog yung shepherds? Pastol. Nagpapastol. Sabi nga dito, ano ba yung mga shepherds? Ano ba yung pagkakakilanlan ng mga shepherd nung panahon na yon? Alam po ba natin kung ano yung katangian ng mga shepherd nung panahon na yon? Sabi nga, shepherds are one of the lowliest class in the time of Jesus. Shepherds are not allowed to testify in court. So, nasa low level sila. Shepherds are considered liars and thieves. Yun ang tingin sa kanila. Yun ang tingin sa kanila noon. Shepherds are considered liars, thieves. The worst of all, they are not allowed to enter the temple dahil sa mga priest na ito. Pinagbabawalan sila. Shepherds are unclean people para sa panahon na yon. They don't observe Sabbath, so these people are lowly. Ang baba, ano? Shepherds, pastol, ang baba ng tingin. But it's amazing, the wonder of the announcement. Ano yung wonder ng announcement? In-address ito sa mga shepherds. Kauna-unahan. Amen? Oh. Sino yung mababa sa paningin ng tao? Ang tao pag tumitingin sa physical appearance, sa kababaan. Ang tao pag tininan ka, yung damit mo, ang pangit-pangit, mababa na ang tingin. Ang tao pag nakita yung tao na gusgusin siya, ang baba ng tingin. Nagbabasura, ang baba ng tingin. Pero, sabi nga, sa mga shepherd na ito, sa kanila unang ina-announce na mayroong mag-save. Amen? Hindi in-announce to sa mga mayayaman. Hindi ito unang in-announce doon sa mga kilalang tao. Saan ito unang in-announce sa mga angel? Basahin natin in Luke chapter 2 verse 8. In the same region, sa ganoong lugar din, there were shepherds staying out in the fields, keeping watch over their flock by night. At ang sabi sa 9, anong sabi? And an angel of the Lord, hindi angel ni Satan to. And an angel of the Lord suddenly stood before them,
And the glory of the Lord flashed and shone around them. Kapag kayo nandito sa lugar na yon, ano yung mararamdaman mo? Isa ka lang na isang shepherd na ang tingin sa'yo napakababa, wala ka kwenta-kwenta, pero sa kanila in-announce ng angel. Ang sabi ng Bible, and an angel of the Lord suddenly stood before them, and the glory of the Lord flashed and shone around them, and they were terribly frightened. Sino ba naman hindi matatakot doon? Isa ka lang ordinaryong tao, biglang nagpakita ang mga tao sa galing sa langit. Ang mga angel rather. Kahit ako siguro, magugulat ako, hindi lang, baka tatakbo ka pa. Kasi ordinary person ka lang eh. Hindi ka sanay humarap sa mga matataas na tao. Hindi ka sanay humarap sa mga may mga magagarang damit na akala mo daig pa ang magagarang damit na. Pag nakikita nyo po sa ibang lugar, kung gano'n magdamit ang mga hari, iba po'y damit nila. Hindi katulad ng damit natin. Mas lalo na siguro yung mga angel. Iba yung damit nila. Baka sa damit pa lang, manghang-mangha ka na. Amen. Nagulat sila at natakot. Frightened. No? Ano po sabi sa 10? But the angel said to them, do not be afraid. Tingnan niyo po yung kulay pula. Do not be afraid. For behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. Kasama tayo doon. Amen? Kasama tayo doon. Deserve ba natin na kasama tayo dyan? If you observe, number 1, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Mentioned in the Bible 365 times. How many days in 1 year? 365. Pakinggan niyo po mabuti. Sinabi sa Bible, do not be afraid, it mentioned in the Bible 365. Ilang araw sa isang taon? Ibig sabihin ng Panginoon, araw-araw huwag kayong matatakot. Amen? Huwag kayong matatakot kasi may Savior eh. Ano pa ang magiging silbi na kung ikay matatakot, may Savior ka? Ano pang ibig sabihin? Ano pa magiging silbi ng pagiging Savior ng ating Panginoon? Kung natatakot ka every day. God reminding us to do not be afraid. A lot of people are full of anxiety. Fear. 365. Every day. Walang makakaligtas. But God says, do not be afraid. 365. Meaning, every day, God is with us. Isa lang. Hindi kayo niniwala, si Lord kasama natin araw-araw. God is with us every day. It's reminding us. Every day. Reminding us, do not be afraid. Kaya kung nakakaramdam ka ng anxiety, isipin mo, andyan si God. Sabi nga, 365 eh. Amazing announcement. Bakit? I bring you good news. Mabuting balita. I bring you good news. Great joy for all the people. Amazing. Announcement. In-announce na ito sa mga pastol na ito. Good news, if you are watching news, ano ba yung gusto mong naririnig? Bad news or good news? Siyempre, good news. Ako din. Gusto ko lagi mabuting balita. Ano ba pinauuna natin? Bad news muna para sa huli. Good news. Pero ano ba dapat ang gusto nating marinig? Kasi inuhuli natin lagi yung good news. Kasi ayaw mo na, pag bad news yung huli, di ba? Ayaw mo mawala ka na sa mood na tuloy-tuloy. Pero pag good news yung huli, tuloy-tuloy yung mood mo.
Amen? You want good news? Gusto niyo ba ng good news? Amen. Today is good news. It's Christmas time again. Amen? Amen. Good news yun. Baka buhay pa tayo lahat. Mararanasan natin muli yung pagmamahalan ng bawat pamilya. It solved the greatest problem of humanity to give us great joy. Good news po yun. Sabi nga, meron tayong pag-asa. Amen. Great joy. Christmas is initiated by God. Ang Christmas ay ipinagkaloob ng Diyos. Hindi gawa ng tao ang Christmas. Galing sa Diyos ang Christmas. Bakit? Sabi nga, kung tinalian dito sa lupa, tatalian sa langit eh. May ahad lang ba doon? At every Christmas, ano ang feeling ng tao? Masaya. Ano pa? Nagbibigayan. Ano pa? Nagbibigayan ng nagpapatawaran. Ano pa? Ang daming binibigay ng Spirit of Christmas na hindi kayang gawin. Pagka ba, Pastor, ano yung tatawag natin? Pag February, yung Valentine, ibang spirit noon. Pansinin nyo. Iba spirit ng Christmas. Why? Because God is there to feel us na lagi niya tayong kasama. Kaya nga 365. Amen. So, napakabuti ng Diyos, no? Hindi pa rin tayo iniwan hanggang sa huling buwan ng taon. Hope, pag-asa. Sabi nga, no one ever forced God to send His Son. It is from His own heart, He initiated Christmas for one purpose, to do something for us. Good news. Hindi nagpilit sa Diyos na ibigay niya yung kanyang anak, isilang ang ating Panginoong Hesukristo. Doon pa pinatunayan sa pinakamababang class. To prove that this news was for all the people. Kaya doon pinatunayan sa mga mabababang pastor na ito ay para sabihin ng Panginoon sa atin na para sa lahat ang Christmas, hindi lang sa mayayaman. Amen. Karapatan natin to bilang mga nilalang ng Diyos. Ano pa? Ano pa masasabi natin? Sa iba nga na lugar, iba ang bigkas nila sa Christmas. Ano yon? Happy Holidays. Happy Holidays. Sabi nga, do not be afraid. Amen? In the book of Luke, chapter 2, verse 11, for this day, in the city of David, there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord, the Messiah. If we don't have Jesus, you will never experience the spirit of Christmas. Amen? Christmas is about Jesus. Ano pong ibig sabihin dito? Kung hindi ka naniniwala na si Kristo ang Messiah, kung siya ay tao lamang, you will never ever experience Christmas. Hindi mo ma-experience ang Christmas. Bakit? Sa ibang pananampalataya, sa ibang paniniwala, they will never ever experience the spirit of Christmas. The Muslims, ano yung mga yan? Wala silang Christmas. Talo sila. Sila'y nawalan, hindi ang Panginoon. Sino pa? Ang ibang denomination, hindi ko nababanggitin, yung mga walang Christmas na yan, kawawa sila. Bakit po? Kasi they will never ever experience the spirit of Christmas. Ang sarap kaya magdiwang ng Pasko. Amen? Ako lang. Si Sister Merla lang. Sarap magdiwang ng Pasko. Yan ang kakaibang feeling na hindi kayang bayaran. Kung mapapansin niyo po noon, when I was, maliit pa lang, sa bubong kami ng bahay, akit doon.
Siyempre, wala ka pambili ng handa. Aamoy-amoy mo lang handa ng kapitbahay. No? Masaya na ako noon pag nakakakain ako ng bibingka na meron siyang salabat. Alam niyo po ba yung salabat? Alam niyo yung salabat, youth? Salabat. Pagawa niyo sa mga magulang niyo, salabat. Salabat ang gusto ko kasi magpapasko. Malamig eh. Ang salabat yung nilagang papaya. Hindi. Nilagang luya. Nilagang luya yon. Tapos ang partner nun, ang, ang partner nun sa youth. Ang partner nun ay yung bibingka. Ang sarap. Ganon kami nun. Ganon kasimple ang buhay. Ang sarap nun, no? Totoo yun. So, sabi nga, kasi that's the, sa atin as a Christian, we are so blessed because God has given us the opportunity na maranasan natin. Experience na yan. Christmas is about Jesus. Yan lang naman kasimple yun eh. Amen. Kaya nga, muli, yan na naman. Luke chapter, ano ba yan? Ayun, malabo po yung mata ko. Miyak ako na kanina sa sobrang sakit. Sabi nga kanina, binalikan natin, no? For this day, ngayon, araw na ito, in the city of David, there has been born for you a Savior. Ang sarap pakinggan pag sinasabing Savior. No? Pag sinasabing meron kang sasandalan, pag sinabing meron kang magtatanggol sa'yo, ano? Sino yon? Siyempre, ang ating Panginoong Jesucristo. Sino ba si Kristo? Who is Jesus? For us, sino si Kristo? Christ means the anointed one. Yan po ang ibig sabihin ng Christ. The anointed one. The chosen one. Isa lang ang pinili. The Messiah. Yan po masarap dyan. Yung masasabi mong merong isang chosen. Iisa lang, wala na iba. Hindi mo malalaman ang good news kung wala ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga dito, you need a Savior. Your Christian life will never ever grow until you admit you have sin. Hindi ka mag-grow kung hindi mo masasabing ikaw ay hindi ka nagkasala, nagkamali. But because of Jesus Christ, the Savior, only Him that can save us from our sin. Totoo naman eh. Kung walang Diyos sa puso mo, saan ka hihingi ng tawad? Kung patay na yung hinihingan mo ng tawad. Saan ka hihingi ng tawad kung malayo sa iyo yung hihingan mo ng tawad? Saan ka hihingi ng tawad kung ayaw kang patawarin ng tao? Isa lang ang pwede magpatawad na nanggagaling sa kanyang puso, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi without God, you can do nothing. Wala. Magulo ang mundo pag walang Diyos. Pag wala ang Kings of King, magulo ang mundo. Magulo yan. The spirit of Christmas is not just as simple as a child was born, but the wonder of fulfilling the prophecy. Di ba? Di ba? Ano yung prophecy? Basahin natin in the book of Isaiah. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Sabi po, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Paulit-ulit po natin tinuturo, pero iba-iba ang mensahe. Amen? Bakit? Kasi salita ng Diyos. Hindi siya nauubusan ng meaning. Kapag ito ay isinulat lamang ng tao,
yun na lang yun. Kapag el filibusterismo, yun na lang yun, yung istorya noon. Hindi na mababago. Pero pag Biblia ang pinag-usapan, napakaraming mensahe ng Panginoon. Bakit? Kasi buhay ang nagsulat. Buhay ang author. Buhay ang Biblia. May Espiritu. Amen? Tingnan mo katabi mo kung buhay pa. Baka wala na Espiritu yan. We have the Spirit of Christ. Who was the Virgin Mary? Ito ba isang common na isang virhen magiging manganganak? Kung may tinatawag na artificial insemination, wala pa nung panahon ng araw. Amen. Wala pa nun. But now, sabi nga, the virgin birth was prophesied. Hinulaan eh. Ano yung hinula? Ang sabi dito, a child will be born to us. A son will be given to us. He will rule over us. And he will be called Wonderful Advisor and Mighty God. He will also be called Father who lives forever and Prince who brings peace. Meron kayong ganon? Wala tayo nun. Who is this child referring to? Sino daw tong sinasabing bata na ito? Everybody say? Ang hina. Lakas natin. Sino yung batang ito? Yan. Parang ayaw magpa-save kay Jesus. Ha? Siguro pag nalulunod ka na, Jesus, help me! Oh, di ba? Hindi ganun yung nagpapasave. Jesus, help me. Hindi ganun. Sigaw natin. Sino yung na-prophesy sa ito in the book of Isaiah? 1, 2, 3. Jesus! Ayun. Sinagip na si Sister Merla. Kasi kung sino yung pinakamalakas, yun ang maririnig eh. Natatandaan nyo po na sumisigaw itong isang taong ito na, Jesus, Jesus, mahapag ka sa akin. Nagagalit yung mga apostol niya, huwag kami ingay dyan. Sumigaw siya uli, Jesus, Jesus, mahabag ka sa akin. Yun yung nagpapasave. Ewan ko lang si Pastor Jappy, nung masasagasaan, nung inaatrasan siya ng sasakyan, wala na siyang power eh. Ano ba sinigaw mo ng pass? Wala. Patalastas lang po yan. Kumatok na lang kasi. Wala nang boses. Pero sinave siya ni God. Amen? Hindi siya sa tao sumigaw, kundi sa Diyos. Lord, help me. Uy, hindi niyo kayang sumigaw sa tao eh. O ano nangyari? May pumigil na anghel. Alam niyo po, maraming miracle sa buhay natin na hindi natin napapansin. Akala mo okay lang, pero hindi. Kumilos ang Diyos para sa iyo. This is the gift. The Spirit of Christmas. A son will be born, will be given to you, to us, and how does it will fulfill? Paano na-fulfill, John? In the book of Matthew, ang sabi dito, all this took place to bring about what the Lord had said would happen. Mangyayari. He had said through the prophet, the virgin is going to have a baby. She will give birth to a son, and he will be called Emmanuel. Ayan po yung mga verses na yan. Wala pa. Sinasabi niya na magkakaopo ako ng kambal. Amen. Hallelujah. Di ba? Prophesize eh. Hindi pa nangyayari. Sinasabi na. Paano mo paniniwalaan? Kaya lalong pinaniniwalaan ay nangyari. Amen? Walang masaya. O sino gusto i-prophesize ngayon? Minsan sa buhay ko, before I became a pastor, nasa Daimang pa ako. I remember, no, I pray isang tao na ilang years nang hindi siya nagbubuntis. For almost 9 years. And I pray, sabi ko, pwede tayo pag-pray.
Pinag-pray. Na, Lord, i-open mo yung womb. I pray na regaluhan mo sila. Aba! Ewan ko, aksidente. Sabi nga natin, hindi ka naniniwala eh. Nabuntis. Minsan nakala natin aksidente pero bigay ng Panginoon. Amen? Ano pa ang sinasabi dito? Malapit na po tayo matapos. Ang sabi nga in the book of Matthew again, she is going to have a son. You must give him the name. Ang hina talaga. Lakas natin. Bigyan mo siya ng pangalan. Anong bibigyan mo pangalan? Jesus. Dati Emmanuel eh. Prince of Peace. Pero, ano sabi? Siya ay magkakaroon ng isang anak. At sinabing, lalaki. Hindi pa usang ultrasound. Sinabi ng lalaki. Hindi pa nga nagbubuntis. Lalaki na. Kambal na. Amen. Wala pang ultrasound at hindi pa nagbubuntis. Sinabing magbubuntis siya ng isang lalaki. Di ba? Abay, masaya ako doon. Amen. Hallelujah. Sabi nga, manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. May pangalan na. Nung na-prophesize, wala pang pangalan. Amen. Are you with me? Sabi, magkakaroon sa lalaki, magiging sasabihin Emmanuel, tagapagligtas, ano pa, Prince of Peace, ang daming sinabi, walang pangalan. Pero nung bandang huli, ano sabi? She is going to have a son, lalaki. You must give him the name Jesus. May pangalan? Wala. Yeshua. Jesus. Amen. Sa ating pong conclusion, siyempre may conclusion din kahit paano. Maiksi lang po kasi 1 hour lang. Kinikindatan na ako ni Pastor Jappy. Iksi lang naman ng may message eh. Amen. Baka may pasok pa siya. Wala na, no? Wala na. Pag-pray ko na yung company, muna ako. Sige, saka na. Hallelujah. Hallelujah. Masaya ako kasi dito tayo lahat, no? At your heart is there sa Lord. Even though that we have preaching the same Bible verses but different meaning. Right now, again, I want you to feel the presence of the Holy Spirit. And I want to share with you this one, ang ating conclusion, Savior. And we have seen and testify. Nakita natin at pinatotohanan namin na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas sa mundo. As a Savior, Jesus is the only one who can save us. Amen? Amen. Sige po, habang tayo po'y nananalangin ng pag-awit, nais ko po ang bawat isa ay mag-share ng kanyang heart sa ating Panginoon. Manalangin po tayo for the first time again in this year na magkakasama tayo na may kalakasan, katagumpayan. No? Let's pray po by singing sa ating Panginoong Jesucristo. Biglang lumiwanag ang mundo, pag-asang pangako'y narito. Isang munting tinig, tunog ng pag-ibig, ang siyang dumating. Halina't buksan ang ating puso kay Jesus, tagapagligtas. Isang munting tinig,
sabay aawitin. Ang hari ay dumating, tingin ang awit ng langit. Gloria Yes, sa Lord. kataas-taasan. Amen. Kapayapaan ang pag-asa ng sanlibutan ay isinilang. Biglang lumiwanag ang mundo. Come on, church. Let's worship the Lord. Biglang lumiwanag ang mundo. Pag-asang pangako'y narito. Isang munting tinig, tunog ng pag-ibig, ang siyang dumating. Halina't buksan ang ating puso kay Jesus, tagapagligtas. Isang munting tinig, tunog ng pag-ibig, siyang dumating. Sabay-sabay! Sabay-sabay aawitin. Ang hari ay dumating, tingin ang awit ng langit. Gloria sa kataas-taasan. Kapayapaan ang pag-asa ng sanlibutan ay isinilang. Gloria Amen. sa kataas-taasan. Kapayapaan ang pag-asa ng sanlibutan ay isinilang. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, O Lord. At naranasan namin, Panginoon, kung paano mag-awitan ang iyong mga anghel, Panginoon, nang ikaw ay dumating dito sa mundong ito. Kung paano, Panginoon, binuksan ang kalangitan at kung paano ang iyong mga anghel ay nagbigay ng mensahe sa mga katulad namin, Panginoon, na mga simpleng tao lamang. Lord, salamat po at pinili mo kami. Pinili mo kami upang maglingkod sa iyo, magpasalamat sa iyo, manalangin sa iyo. Maranasan ka, O Diyos. I pray, O Father God, na sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, patuloy mo, Panginoong, pagpalain ang bawat pamilyang nandito ngayon, ang mga taong nanunood, Panginoon, sa anuman dako, Panginoon, nang mapuntahan ng media ito, Panginoon. Kung sila man, Panginoon, na mga nasa banig na karamdaman, Lord, kahabagan mo nawa sila. Akayin mo sila, Panginoon, sa iyong espiritu ng katotohanan. Salamat, O Diyos, sa mga salita mo na patuloy na may kalakasan, nagbibigay ng pag-asa sa amin. Sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok sa aming buhay, kasama ka pa rin namin. Sa kabila, Panginoon, ng mga nakahandang problema na papunta pa lamang, Panginoon, ay pinipigil mo na sa pamamagitan ng aming mga pagsamba sa iyo. Sapagkat ang pangako mo, Panginoon, you will never leave us or forsake us. Just call unto my name, and I will be there. Salamat, Lord, sa mga pangakong yan na patuloy namin pinangahawakan. Nagkakaroon kami ng katatagan, Panginoon, dahil sa iyong pagmamahal. Sa mga pag-asa, Panginoon, na aming pinangahawakan na galing sa iyo. Right now, Father God, I pray sa bansang Pilipinas, Panginoon, na patuloy kaming sinasakop ng kaaway. Protect us, O Father God. Sabi mo, Panginoon, sa iyong mga pangako, pinagpala ang bayan
na si Jesus ang kanyang sandigan. Si Jesus ang kanyang inaasahan. Lord, batid mo ang basang Pilipinas, maraming sumasamba sa iyo. At hindi mo ito pababayaan. Kundi Panginoon, sa aming mga namumuno ngayon, sama mo sila, Panginoon. Ano man ang desisyon ng buhay, ano man desisyon sa politics, Panginoon, Lord, huwag mawawala sa puso nila ang iyong mga salita. Bigyan mo sila, Panginoon, ng karunungan ng gagaling sa iyo. At Lord, sa aming church, na patuloy na ikaw ang inaasahan, tulungan mo po kami. Sa financial, Panginoon, ng church na ito, Lord, samahan mo po kami. Sa mga kapatid na nandito ngayon, Lord, sa kanya-kanyang mga bit-bit na dalangin para sa iyo, naririnig mo sila ngayon. Sila'y nananalangin sa iyo ngayon. Ano man ang kanilang dalangin, Lord, dalangin ko po, bigyan mo po ng favor, Lord God, sa iyong puso, ano man ang dalangin nila. Dinggin mo ito, O Diyos, nang may pagmamahal na nanggagaling sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagdinig mo ng aming mga salita. At sa araw ng bukas na muli naming tatahakin, ikaw pa rin ang aming makasama. Bigyan mo kami ng kababaan loob. Bigyan mo kami ng pangunawa. Lord, kung ano man ang mga pagkukulang namin sa iyo bilang tao, dalangin po namin na patawarin mo po kami. Maging karapat-dapat kaming humarap sa iyo ayon sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa pagpapala na aming tinanggap sa iyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayun po, before we proceed to offering, I just want to share po this verse. Sabi po sa Psalms 4 verse 5, offer the right sacrifices to the Lord and put your trust in Him. So, ayun, malinaw pong sinabi dito sa verse. Prayer po kasi ito evening prayer for help. So, tawag dito, sinabi po sa verse na to na offer the right sacrifices to the Lord. Ano ba yung right sacrifices na tinutukoy dito? Yung puso po natin. Kasi tawag dito, akala kasi natin pag sinabing sacrifice is just like parang may ibibigay ka lang, may expected na things or money, sabihin natin na ibibigay ka lang to sacrifice. Pero hindi kasi yun yung gusto ni Lord na ma-realize natin. Ang gusto niya ma-realize is, ano yung kayang isacrifice ng puso mo para sa akin? Sinabi din kasi dito, and put your trust in Him. Hindi kasi pwede na lagi lang tayo, Lord, pahingi, pahingi, pahingi. Hindi pwedeng baba lang ng baba. Dapat may balik din sa Kanya. Amen. Kasi minsan ganun po tayo na mas gusto lang natin yung blessing. We take, tawag ito, lagi natin tinitake si Lord na nandiyan lang. Yes, nandiyan siya. Pero yung thoughts na, paano kapag one time, tawagin ka naman niya? Sasagot ka kaya? Amen. Kasi minsan may mali na po sa heart natin kasi tinitake for granted na lang natin si Lord eh. Hindi na natin siya minamahal. We just looking dun sa benefit na akala natin na yun lang yung kanyang ibigay. Pero hindi. Yung sinasabi din kasi dito is yung peace na bibigay sa'yo ni Lord. Amen. So ayun lang, pray po tayo. Yes, Lord, the Heavenly Father, Lord God, maraming salamat, Panginoon, for this unang simbang gabi, Lord God, namin, Panginoon, Lord, make this day joyful, Panginoon, and blessing, Lord God, para sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat for the businesses na binibigay nyo, yung work na binigay nyo, Lord God, yung opportunity na makapag-aral kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil, Lord, sa inyo yun nanggagaling, Panginoon. And Lord, hindi man po ganun ka
nagbabago pa yung puso namin, Lord, but nandito kami, Lord God, para baguhin niyo pa rin, Panginoon, Lord God. Make us, Lord, as Christ-like, Panginoon. Tulungan niyo kami, Lord God, na mag-follow dun sa nilalakaran ninyo, Panginoon, Lord. Tulungan niyo kami buhatin yung cross, Panginoon, na binuhat ninyo, Panginoon, Lord God. At tulungan niyo kami, Panginoon, sa pagsubok ng buhay namin, Panginoon, Lord. Baguhin niyo po yung puso namin na masyadong madamot. Baguhin niyo po yung puso namin, Panginoon, na nag-aalala. Baguhin niyo po yung puso namin, Panginoon, na lagi na lang, Panginoon, na iniisip namin na kaya namin, Panginoon. Pero hindi, Lord God. Lord, tulungan niyo po kami, Lord God, this Christian journey namin, Lord. At kayo po ang siyang dinadakila lamang namin, Panginoon, Lord. Kayo po ang siyang may dakila, malwatian, Panginoon, sa inyo na lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 Sing amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. So, announcement po again, no? Yung ating pangalawa, no, na sambang gabi. Nawa ay dalahin ko po na magdala pa ang Panginoon ng mga kaluluwang naghahanap ng kapalagayang loob. No, minsan po, marami naghahanap dyan, di lang makita marahil yung church natin. Pero walang imposible sa Panginoon. Amen? Amen. Miracle in Bethlehem. No? So tayo po tumayong lahat for the final blessing. Siyempre, hindi tayo alis, hindi tayo nanganalangin muli. Ganun talaga pag nasa church. Let's bow our head. Heavenly Father, we thank you, God. Again, O Lord, sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay, babaunin namin na yung pagpapala, O God. Salamat, Lord, sa pag-bless mo sa aming family. Lord, sa pag-alalay mo sa amin. Tunay nga at karapat-dapat lamang kaming sumamba sa iyo at manampalataya sa iyo. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ito. Sumainyo nawa ang kapayapaan at kagandahang loob ng ating Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Glory to God.